Haitong, huwag kang kabahan. Darating na agad ang apo ko. Nagtatrabaho siya ngayon. Hindi kaya ng kumpanya kung wala siya. Siya talaga ang pinakamahalagang tao. Maligayang pagdating, Ginoong Jan. Hindi lang siya magaling sa trabaho, gwapo rin siya. Makikilala mo siya agad sa maraming tao. Siya ba yan? Kailangan ko ba talagang magpakasal sa isang taong hindi ko pa nakikita? Hindi dapat matumba sa parehong lugar. Ngayon, gagawin ko ang lahat para mabawi ang dangal ko. Ang kalahating presyong baboy ngayon, siguradong makukuha ko. Nagmamadali ka bang mamatay? Bakit ka nag-uunahan? Lola, okay lang po ba kayo? Ay, matanda na. Wala nang balanse. Lola, hindi kayang makipag-agawan ng katawan ninyo. Ito po ang karne para sa inyo. Sa susunod, ako na po ang mag-aagaw para sa inyo. Ang babaeng ito ay maganda at mabait. Magandang maging asawa ng apo ko. Binibini. Ano pong pangalan ninyo? May kasintahan na po ba kayo? Ako po si Haitong. Nakakahiya, pero 25 na po ako, wala pa akong nobyo. Ang apo ko, 30 na. Kapag mas matanda, mas marunong mag-alaga. Maganda rin ang kita. Bakit hindi ninyo subukan? Ayaw ko pa pong mag-asawa ngayon. Kaya mag-iwan tayo ng numero. Ang apo ko ay handa na, may lisensya na. Kailan mo papaalisin ang kapatid mong babae? 20 ilan na, pero walang hiya. Nakatira pa rin sa bahay ko. Bago mamatay si nanay, inutusan niya akong alagaan si Tongtong. Hindi pa siya kasal ngayon. Hindi ko siya hahayaang lumipat. Sige, simula ngayon, maghahati tayo sa lahat ng gastos. Bahay, sasakyan, at utang. Wala akong ganyang kabaitan para buhayin ng iba. At Ang manatili dito ay magdadala lang ng problema kay ate. Kung lalabas ako, kailangan kong siguraduhing okay si ate. Ang tanging paraan ay magpakasal. Pero sino ang pakakasalan ko? Lola Zan, tuloy pa ba ang kasal sa apo ninyo? Ano bang problema mo, bata? Ano ang problema sa sasakyan? Ipapaliwanag ko po sa inyo mamaya. Lola, ito ba ang iyong apo na si Janyi na maunlad ang karera? Gwapo nga ang mukha, pero nagmamaneho ng wuling hongguang. Sa tingin mo, ordinaryong manggagawa lang siya. Sa tingin ko, hindi ka pa sapat na abala sa trabaho. Gawin mo yung estilo ng short drama na CEO na nagtatago ng identity para mag-date. May sarili akong pagsasaalang-alang. Kung hindi mo kayang tanggapin, hindi na kailangan ang kasal na ito. Ang ganda ng iniisip mo. Mamaya na tayo mag-ayos. Xiao Tong, ito ang aking apo na matandang binata. Huwag mong titingnan na malamig ang ugali niya. Pero mabait naman siya. Magandang araw, Mr. Jan. Ako si Haitong. Abala ako. Tapusin natin agad. Miss Hai, kung ayaw mong magpakasal, pwede ka pang umatras ngayon. Dahil pumayag na ako, hindi ako uurong. Ang babaeng ito ay talagang bata at maganda, gaya ng sinabi ni Lola. Groom, huwag mo nang titigan ang aming bride. Tingin sa camera. Nagpakasal ako sa taong kakilala ko lang ng 10 minuto. Ito ang susi ng Mingyuan Garden. Narinig ko kay Lola na nagbukas ka ng bookstore. Malapit lang dito. Para walang gulo, itago muna natin ang kasal. Kung may lisensya ka, pwede kitang bigyan ng down payment para bumili ng kotse, para madali sa trabaho. May lisensya ako, pero wag na lang bumili ng kotse. Sumakay ako ng electric bike. Mas eco-friendly ang electric bike. Na, Bahala ka. oo nga, Mr. Zan, kailangan ba nating mag-AA? Ang ate at ang asawa niya ay matagal ng kasal, at iniisip pa na ang ate ang nakinabang. Nag-propose ng AA. Wala kaming emotional foundation, kaya mas komportable ang AA. Hindi kailangan. Hindi naman ako ganoon kahirap na hindi kayang buhayin ang asawa. May kailangan pa ako. Aalis na ako. Sandali, mag-add tayo sa WeChat. Para madali mag-usap. Mag-taxi ka, reimburse ko. Ikaw, bastos na bata, iniwan mo na lang ang asawa mo? Ang pagpayag na magpakasal sa iyo ay ang pinakamalaking konsesyon ko. Kung karapat-dapat ba siyang maging asawa ko, kailangan pang suriin. Si Xiao Tong ay mabait.
Hintayin ko na mapahiya ka. Ang aga nagsara ng bookstore ngayon. Anong nangyari? Ate, ang tagal mong nagtiis. Ako ang pabigat sa iyo. Ano ka ba, Bobita? Wala ka pang pamilya, kaya ako ang tanging sandigan mo. Ate, nagpakasal na ako. Ate, ano ba ang ginagawa mo? Narinig mo ba ang pagtatalo namin ng asawa mo noong nag-away kami? Huwag mo na siyang pansinin. Nagbabayad ka naman ng monthly allowance. Hindi mo kailangang magmadaling lumipat. Hindi po. Maayos naman kami ni Zanyin. Pareho kaming nagdesisyong oras na. Sige, ate. Kailangan ko nang mag-empake. Sana mabait siya sa iyo. Kung magagalit ka man, huwag kang matakot. Andito naman ako, ate. Ay, sira. Hindi niya sinabi kung anong building at floor. Baka mag-voice call ako para itanong. President John, nasend ko na sa phone mo ang data ng nakaraang quarter. Pwede bang gamitin ang phone mo para i-screen share? Well, Sige, tingnan natin. Ito ang data para sa quarter na ito. Kumpara sa nakaraang quarter, malaki ang pagtaas. Sasagutin ba, President John? ibaba mo. Opo. Hindi ba kayo pwedeng tumawag? Kung gusto nyo, mag-text na lang. Sige, ituloy natin. Mahal, Si President John ay may asawa na pala? Huwag mo nang tingnan. baka hindi niya ako na-save sa phone. Hindi niya alam kung sino ako. Mr. Zan, ako si Haitong. Ah. Oy talaga. Hindi mo ako ninota. Lola, alam mo ba kung anong floor ang maliit naming bahay ni Zanyin? Itong batang pasaway. Ginoong John, tawag mula kay Madam. Sagutin. Sa speaker. Janine, saan mo binili ang maliit na bahay na iyon ng palihim? Kahit ang address ay hindi mo sinabi sa asawa mo, tinatanong na sa akin. Nakalimutan dahil abala. Ibigay mo sa akin ang number niya. Tatawagan ko siya. Kumusta, Ginoong Jan? Building B, Unit 808. Wala naman. Kung busy ka, mag-text ka na lang sa akin. Nag-aayos ako ng mga gamit ngayon. Kailangan mo ng tulong. Ah, hindi na. Konti lang naman. Iakyat ko na lang. At kung talagang kailangan ko ng tulong, maaari ka bang bumalik para tumulong? Hindi pwede. Wow. Ito siguro ang sariling kwarto ni Mr. Jan. Ang ganda ng kwartong ito. At hiwalay naman sa kwarto ni Mr. Jan. May private space din tayo. Medyo tahimik lang. Bibili na lang muna ako ng mga gamit sa kusina. Pupunta ba kayo sa hacienda o sa villa sa bundok? Punta sa Mingyuan Garden. Tandaan mong dalhin ang wuling hungguang na sasakyan para hindi ma-expose ang identity ko. Mahirap mag-test. Oo nga pala. Ano nga ba ang pangalan ng babaeng iyon? Haitong, tandaan niyo po ito. MM. Ganyan ka ba ka-excited na mag-isa sa bahay na ito at ipinapalabas mo pa ang tsinelas ko? At nilok mo pa sa loob? Buti na lang. Darating na. Sa kalaliman ng gabi, pinapatulog mo ba ang tao? Haha, si Mr. Jan pala. Siguradong galit na. Pasensya na, Mr. Jan. Ang gabi na,
Akala ko hindi ka nababalik. Delikado kung mag-isa ako dito. Kaya naisip ko na ilagay ang tsinelas mo sa pintuan. Para isipin ng masasamang tao na may lalaki sa bahay. Hempe, Magsuot ka ng sapatos. ito ang bahay ko. Pinalabas mo ako. Hindi maganda yan. Pasensya na. Sa susunod, tatanong muna ako bago ko ikandado ang pinto. Pag magbiyahe ako sa susunod, sasabihin ko sa iyo. Kung hindi ko sinabi, ibig sabihin, babalik ako. Sige. Oo nga pala. Nag-overtime ka hanggang gabi, hindi ka pa kumain, di ba? Mag-order ako ng pagkain para sa iyo. Mas mabuti kung ikaw mismo ang magluto. Hindi malinis ang pagkain sa labas. Pero wala namang laman ang kusina. Ang mga kagamitan na binili ko ay hindi pa dumarating. Ano ang kailangan bilhin para sa bahay? Gamitin mo itong card. Pero kailangan mag-record ng gastos. Hindi ako nagmamalasakit kung magkano ang nagastos mo. Pero gusto kong malaman kung saan ginastos ang pera. Hindi naman ito bahay mo lang. Ikaw ang bumili ng bahay na ito. Tungkol naman sa pera. Gagawa ako ng talaan bawat buwan. Ipapakita ko sa iyo sa katapusan ng buwan. Ayos ba? Tinanggihan niya ang card ko, at dahil doon, parang galit siya. Baka sobra lang ang iniisip ko. Oo nga pala, gusto kong magtanim ng gulay sa balkonahe. May sasakyan ka. Pwede ba kitang samahan para kumuha ng mga tanim? Si, Salamat. Mauuna na akong pumasok sa kwarto. sandali. Huwag mong isuot ang pajama na yan, masyadong manipis. Masyadong manipis. Nasaan ang sasakyan mo? Hindi ko matandaan kung saan ko ipinarada. Hanapin ko ang susi. Kailan ka nagpalit ng Rolls Royce? Ah, ito yung kotse ng boss ko. Kahapon, lasing siya kaya pinapunta niya ako para ihatid pa uwi. Ngayon, papapuntahin niya ako ulit para sunduin siya. Yung palengke, ibang araw na lang tayo pumunta. Huwag mong hayaan na madumihan ang kotse ng boss mo. Mauna na ako sa tindahan. President John, ngayon ay wala ng oras para magpalit ng wuling hongguang. Mag-ingat na hindi ka matuklasan ng asawa mo. Wala na ang bonus mo ngayong buwan. Hi, Tong. Xiao Jun, Binilhan kita ng 4 na klase ng stinky tofu. Halika, at tikman mo na. nag-restore na si tita ng card mo. Ang generous mo naman. Kahapon, gusto kong sabihin sa'yo. Pero hindi ka pumunta sa tindahan. Saan ka daw pumunta? Nagpakasal ako. Apelido niya ay Jan. Sa susunod, ipapakilala kita. Nagpakasal ka na? Ang apelyidong dyan ay hindi karaniwan. Hindi naman siguro siya isang CEO na parang sa short drama. Anong CEO? Wala akong ganyang swerte. Isang ordinaryong tao lang. Sayang. Ah, Tongtong, may free time ka ba mamaya? Ay, alam ko na. Hindi libre ang stinky tofu na ito. Sige, anong kailangan mo? Kasi sabi ng nanay ko, para ma-unfreeze ang secondary card, kailangan kong dumalo sa high society dinner ngayong gabi. Samahan mo ako, pakiusap. Hindi para sa akin ang ganyang circle. Ayaw ko. Narinig ko, may foreign stinky tofu daw doon mamaya. Blue cheese. Hindi ka ba natutokso? Ay, hindi ko pa natikman. Gusto kong tikman. Alam ko naman na mabait ka. Tara, magpalit na tayo ng damit. Hindi naman ako ang bida. Hindi na kailangang magpalit ng damit. Mauna ka nang umuwi. Magkita tayo mamaya. Sige, okay. 7:00 ng gabi, Rose Hotel. Huwag kang mahuli. President John, mamayang gabi, may dinner sa Rose Hotel. Kailangan ninyong dumalo. Maraming partners ng kumpanya ang naroon. Ginoong John, Ginang. Bilisan mo siyang paalisin. Pasensya na, na-distract lang ako habang nagbibisikleta. Ay, hindi. Kasalanan ko. Ayos lang po ba kayo? Ayos lang. Buti naman sige, mauna na ako. Ang mayayaman pala, mabait naman. Nagbibisikleta ka pa, hindi ka tumitingin sa daan. Wala ka bang takot mamatay? Hi, Tong. Dito. Ang ganda.
Sandali. Sino ang nagpahintulot sa inyo na mauna sa akin? Nauna kami. Normal lang naman na mauna sa daan. Xiao Jun, Miss Ju, pasensya na. See ya. Oy, bakit mo siya pinagbigyan? Hey, Xiao Jun. Kanina, siya ay anak ng 4 na dakilang angkan. Ingat ka, baka masaktan mo siya. Tita, huwag po kayong mag-alala. Mag-iingat kami sa susunod. Simple man, manamit. Hindi nagpapasikat. Mukhang marunong makisama. Haitong, bantayan mo si Xiao Jun mamaya. Itong Rose Hotel ay pag-aari ng pinakamayaman. Balita ko, dadalo raw siya ngayong gabi. Bakit mo pa inuutusan si Haidong? Ikaw talaga anak. Kung magustuhan tayo ni Ginoong Jan, isa itong malaking biyaya. Huwag ka nang magkagulo. Opo, Haidong. Pasok na tayo. General Zhang, tagal nating hindi nagkita ah. General Lee, kamusta ang negosyo kamakailan? Ang iba, abala sa pakikipagkaibigan. Ikaw naman yumukulang para kumain. Ikaw rin naman, oy. Waiter, hindi ba sinabi may blue cheese? Dito po, sundan ninyo ako. Balita ko, dumating na raw iyon, nasa pintuan. Ginoong Jan, Parang asawa ko ang boses na to Janyin. ang dami ng tao, miss. Kaya dinalhan ko kayo. Salamat sa iyo. Si Janyin ay isang ordinaryong tao lang. Paano siya magiging iyon? Sino ba talaga iyon? Ang laki ng gulo. Hindi pwede. Kailangan kong itanong sa nanay ko. Sige, mauna ka na. Ako na ang kakain. Maging alerto kayo para hindi makalapit ang masasamang loob kay President Jan. Sandali, President Jan. Mukhang nakita ko ang asawa mo. Bakit siya nandito? Bantayan mo siya. Kunan mo ng litrato kung sino man ang makakasalamuha niya. Opo, Mukhang gusto niyang umakyat sa poder gamit ang kanyang hitsura. Tapos ay tatapon ako. Isang ordinaryong empleyado. Haidong, yang taong iyon, Talaga? Gwapo ba siya? hindi ko nakita. Pero bawal lumapit ang babae sa kanya. Uy, sa tingin mo ba bakla siya? Pareho naman apelido ng asawa mo. Baka magkamag-anak pa sila. Ano ito? Ang baho. Kayo na naman, mga babaeng taga-probinsya. Pasensya na talaga. Anong silbi ng paumanhin ng mga hamak? Tagay para sa ating partnership. siya. President Jan, may problema. Si Mrs. May nangyari sa kanya. Nasaan siya? Itong damit ko ay limited edition. Kahit magtrabaho ka ng isang buhay, hindi mo ito mababayaran. Ito ay ordinaryong damit lang. Akala mo ba bulag kaming lahat? Haidong, huwag mo nang pansinin yung baliw na yan. Tara na. Tigil. Ano na naman ang gagawin nyo? Ano? Nawawala ang bracelet kong nagkakahalaga ng 50 milyon. Sa lahat ng tao, kayong dalawa ang pinakamahirap. Tiyak kayo ang nagnakaw. Tawagin ang mga tao, habarin ang kanilang damit at hajilapan. Tigil. Haitong, okay ka ba? Pinsan, buti nandito ka. Itong babae, walang pinipili. Pinaparatangan tayo. Hindi ka man lang tumatawag ng ate sa harap ng iba. Medyo malikot ang isip mo ah. Miss Zhu, ito ang matalik na kaibigan ng pamilya Zhang. Bakit kailangan mong maging ganyan kasigaw? Isang walang kwentang nasa ilalim lang ng sarili niyang kumpanya. Deserve mo bang kausapin ako? Ngayon, kailangan kong hanapin iyan. Nahuli ka ng may ebidensya. Ano pa ang masasabi mo? Anong ginagawa mo? Dahil ang pulseras na ito ay gawa sa titanium, imposibleng maputol ito, lalo na't nakawin ito ng tahimik. Maliban kung putulin ni Miss Zhu ang sarili niyang mga kamay, o kaya'y sarili niyang nagtanggal, para idamay ang iba. Ang babaeng ito ay medyo matalino. Ang sama ng araw ko, nakatagpo pa ng ganitang baliw na babae. Haidong, alis na tayo. Hindi ba kayo magtatagal? Kung gusto nyo, ihatid ko kayo. Busog na ako sa inis. Lasing ka. Paano ka maghahatid?
ikalawang beses na. Maghintay ka. Liansheng, maraming salamat sa iyo ngayon. Uuna na kami. Ang mga tao ng pamilya Zhang, Ano ang bilin ni President Zhan? Kahit maganda ang pag-unlad ng pamilya Jiang nitong mga nakaraang taon, pero hindi talaga ito napapansin ni President Jian. Bakit mo siya binati? ano ang relasyon mo sa taong iyon? Pinsan ko po siya, President Zhan, at ang kanyang kaibigan. Walang espesyal na relasyon. Hambe. Sana nga. Ito ay kuha ng bodyguard na binabantayan si Mrs. Kanina, President Zhan. Walang anumang abnormal. Mabait naman. Hindi siya nagdamit na masyadong nagpapaganda para lumabas at mangakit ng lalaki. Higit pa doon, buong gabi ay abala si Mrs. sa pagkain. Hindi niya pinansin ang sinuman. Tingnan mo ang paraan ng pagkain niya, parang ginutom ko siya. Meron akong karibal sa pag-ibig, na naglakas loob na magustuhan ang tao ko. President Zhan, nahulog ka na ba kay Mrs.? Lahat ng tao tingin mo ay karibal. Bumalik sa Mingyuan Garden, Opo, Alam na po, Lola. Kapag bumalik siya, tatanungin ko. bawal na magsuot ng pajama na ito, masyadong kita ang loob. Ano itong amoy sa bahay? Gusto mo bang kumain itong stinky tofu? Mula kanina hanggang ngayon kumakain ka. Talagang mahilig ka sa pagkain. Ano ang ekspresyon mo? Huwag mong tingnan na mabaho ang amoy, pero masarap ito kapag kinain. Itapon mo muna to bago mo ako kausapin. Si, Hanggang kailan pa ba ako maghihintay? Ibaba mo ang unan. Mababaho yan. Paki, itapon na lang para sa akin. Anong dahilan? Wala akong suot na bra. Ano? Gusto mo bang makita? Bilisan mo. Maliligo muna ako. Simula ngayon, sa bahay, maging maayos ang pananamit. Bilisan mo. Tama. Sinabi ni Lola na isama mo ako sa bahay para kumain, makikipagkita sa mga kamag-anak. Busy ako lately. Papuntahin ko na lang sila dito para kumain kasama ang mga magulang ko. Pwede bang tawagin ko ang pamilya ng ate ko? Gusto kanyang makilala. Ikaw ang bahala. Bakit parang aso ka? Ginamit mo ba ang body wash ko? Ano naman kung ginamit? Wala, ang bango-bango mo lang. Ang galing ng babaeng tumang-akit, kaya pala nabaliw ang pamilya Zhang sa kanya. Bakit ang aga mo ngayong umuwi? Maaga kaming nagsara ngayon. Sumama ako sa kaibigan ko sa isang dinner party. Tungkol diyan, yung hotel kagabi, sa pinakamayaman pa, at pareho kayo ng apelido. Wala naman koneksyon ang pamilya mo sa kanila, di ba? Siguro magkakamag-anak tayo noong unang panahon. Alam ko na ikaw ay hindi mayaman. Bakit? Ayaw mo talaga na ako? Ay may kaugnayan sa pamilya nila. Mayaman ka. Kung ikaw ay mayaman, papakasalan mo ba ako na isang estranghero? At saka, ang threshold ng pamilya Chan ay mas mataas pa sa tangkad ko. Kahit paano, ako ang umangat sa kanila. Hindi komportable ang makisama. Talaga? Sa tingin ko, mas mabuti kung pareho tayo ng antas. Walang pressure sa isip. Bakit siya lumalapit sa akin ng ganoon kalapit? Narinig ko na. Si President Zhan ay hindi pinapayagan ang mga babae na lumapit. Si Ginoong Zhan ay isang matandang lalaki. At na matanda na pero hindi pa kasal. May problema ba? O may problema sa kanyang sexualidad? Ikaw, paano mo nalaman na matanda siya? Hindi siya lumalapit sa mga babae, hindi ba pwedeng marangal lang siya? Bakit ka naging emosyonal? Maaaring siya ang susunod na tagapagmana at isang mayamang anak. Kung hindi pa siya nasa gitnang edad, posible ba na makamit niya iyon? Tama na, tama na. Huwag pag-usapan ng pribadong buhay ng iba sa kanilang likuran. Tama ka. Sige, maliligo na muna ako. Bukas, kailangan kong pumunta sa bahay ng ate ko. Abisuhan si Madam. Sa weekend, isama ang tatay at nanay ko. Kumain sa Mimingyuan Garden. opo. Si Tia ay bumili ng laruan para sa iyo. Nasaan ang nanay mo? Nasa kwarto kasama si tatay. Ikaw, gastadora ka. Ano na naman ang binili mo? Gumastos ng mahigit 1,000 piso. Yang takpan mo ang tenga mo. Si kuya ay nagsabing imbitado tayo sa bahay nila ngayong linggo para kumain.
Bumili lang ako ng ilang disenteng damit. At saka ang karamihan ng pera ay ginasto sa suit mo. Ang binili ko ay mga nakasale na t-shirt na 58 pesos lang. Tingnan mo ang itsura mo matapos manganak parang baboy. Kahit ano isuot mo, pareho lang. 9. Hanlin, naghihintay ako sa'yo sa room 960. Sinasabi ko sa'yo ang gasto sa bahay ay hati tayo, kung kulangin ka mamaya, bahala ka na. Bahala ka na. Puro walang kwentang bagay ang binibili mo. Mas maganda pa kung pera na lang ang ibigay mo. Tongtong, andito ka na. Ate, bakit hindi ka na lang lumipat sa akin? Anong sinasabi mo? Bata pa si Yang Yang. Hindi siya mabubuhay kung wala ako. Sige, tigilan na natin yan. Kailangan ko nang bumili ng gulay at magluto. Sasama ako sa'yo. Mula ngayon, huwag ka nang bumili ng mga gamit para sa pamilya natin. Malulungkot ang asawa mo kapag nalaman niya. Ate, ang pera ko naman ang ginagamit ko. Anong kinalaman ng isang lalaki dyan? Ay, Yang Yang. Yang, okay ka lang. Ito ay isang Rolls Royce. Kahit ibenta ko lahat ng ari-arian ko, hindi ko ito kayang bayaran. Huwag kang mag-alala, maghintay muna tayo rito para sa may-ari ng kotse. Parati na lang akong may problema sa Rolls Royce nitong mga nakaraang araw. Bakit puro Rolls Royce ang nasa paligid ko? Bakit siya na naman? Kakaiba, narinig ko pa ang sasakyan kanina. Bakit walang tao? Ate, medyo gabi na. Kung gusto mo, mag-iwan muna tayo ng numero para kapag nag-contact ang may-ari. Sige, Ginoong Jan, ito po ang sasakyan ninyo. Kailangan bang maging palihim? Tumahimik ka. Ginoong Jan, paano ito aayusin? Bayaran kung magkano ang dapat bayaran. Para matuto siya. Para matuto siyang tumingin sa daan. Nag-check lang nga ako. Ilabas ko lahat ng pera ko. Kulang pa para mabayaran. Sabi ko sa bayaw mo, papagalitan lang niya ako. Hindi talaga siya tutulong. huwag kang matakot, ate. Nandito ako, ate. Ako na ang mag-isip ng paraan. Tulad ng kanyang ate, isang may bahay na walang pinagkakakitaan. Ang pagpabayad sa kanya ng ilang libo ay parang masakit sa kanya. Pabayaan na ang 10,000. Malaki ba ang babayaran natin dito? Kung gusto mo, magbabayad ako ng konti para sa ate mo. Salamat pero hindi na. May pamilya ka rin na pinapakain. Ako na ang bahala dito. Tinanggihan niya ang libreng pera. Sandali, Haitong. Hindi gaanong marami ang Rolls Royce sa kabisera. Sabihin mo ang plaka, baka kilala ko. 500. Yung kotse ay sa amo ko. Mamagitan ako para sa iyo. Tingnan natin kung pwedeng bawasan ang bayad. Salamat, Mr. Zan. Sige, maligo ka na. Mr. Jan, nakaprint na ang quotation ng babayaran. Kabuuan ay 159,000. I-round off natin sa 9,000. Magbayad na lang ng 9,000. Ikaw na ang makipag-usap kay Haitong para dito. Oh. Magandang araw po. Ako ang may-ari ng Rolls Royce. Ikaw ba ang may-ari ng kotse na kinaskas ko? May oras ka ba? Pag-usapan natin ang bayad. Ganito kasi, dahil ako at si Mr. Jan ay malapit ang aming pagkakaibigan. Magkita tayo mamaya sa Yulan Cafe. Sige, dadating ako ng eksakto. Umupo ka na at kumain tayo. Mr. Zan, tingnan ninyo po ito. Siopaw na may anis, bagong luto lang. Ang biglaang kabaitan, may motibo. Maaaring manloloko o magnanakaw. Sabihin mo na kung ano ang kailangan. Kinontak na ako ng may-ari ng kotse. Mamayang hapon, pag-uusapan namin ang bayad. Salamat sa'yo, nangyari ito.
Walang anuman. Dahil mag-asawa tayo. Oo nga pala. Anyayahan natin si Lola para sa hapunan mamaya. Isama ko si ate at ang kanyang asawa. Gusto ka ni ate pasalamatan ng personal. Bahala ka na. Mauna na ako sa trabaho. Dalhin mo ang siopaw. Umuwi ka ng maaga mamayang gabi. Ingat ka sa daan. Magandang araw, Mr. Zan. Siopaw na may anis. Hindi ba nasusuka kayo kapag kumakain ng anis? Gusto nyo bang itapon ko? Kumain ka na ba? Wala pa. Kainin mo na. Huwag mag-iwan. Opo. Sabay tayong pumunta sa Yulan Cafe. Kailangan kong bantayan si Haitong para hindi ka makipagtawaran. Teka, magpapalit muna ako ng damit para hindi ako makilala ni Haitong. Opo, Anong para bantayan ang misis? Sa tingin ko, gusto mo lang makita ang misis mo. Miss Hai. Ano ang gusto mong inumin, Miss Hai? Amerikano lang. Yung bayad sa kotse. Dahil hindi naman sinasadya ni Miss Hai ang gasgas at nakasiguro naman ang sasakyan, magbayad na lang ng 9,000. 9,000? Sigurado ka ba? Hindi pa yata sapat yan para sa pintura. At saka, paano mo nalaman na hindi ko sinasadya? Tiningnan ko ang dashcam. Ah, ganoon ba? Pero dahil kami ang nakagasgas, medyo nahihiya kami sa halagang yan. Sasakyan naman ng asawa mo. Pasensya na. Ano ang sinabi mo? Sabi ko, matagal ko nang kilala ang asawa mo. Marami siyang natulong sa akin. Panahon na para bayaran ang utang na loob. Sana wag mo na lang pansinin, Miss Hai. Magbigay lang ng konting tanda. Totoo naman, maaasahan ang asawa ko. hindi ko akalaing ganyan kalaki ang tingin niya sa akin. Ah. Jan-in, bakit ka nandito? Mukhang hindi na masuot ang damit na ito. Sandali lang. Ibibigay ko muna sa amo mo ang pamasahe. Nasaan siya? Baka may inasikaso kaya na una nang umalis. Ganun ba? Sige, mamaya ko na lang ibigay sa iyo ang pera. Ikaw na lang ang magbigay sa kanya. Oo nga pala. Ano ang ginagawa mo rito? Pumunta ako rito para makipag-usap tungkol sa partnership, pero hindi dumating yung kausap ko. Ganun ba? May gagawin ka pa ba mamaya? Wala na. May bisitang darating sa bahay mamayang gabi. Kailangan kong pumunta sa supermarket. Pwede mo ba akong tulungang magbuhat ng mga gamit? Sabay na rin kitang bilhan ng damit. Ano sa tingin mo? Kailangan pa ba talagang personal na pumunta para bumili ng gulay? Hindi ba masyadong intimate na bilhan kita ng damit? Pero mag-asawa naman tayo. Makatwiran naman yon. Gaano ka pa katagal mamamasyal? Sandali lang. Hahanapin ko ang damit na bagay sa iyo. Sa liit ng sahod niya, anong kaya niyang bilhin? Ang mga damit sa tindahang ito. Bagay na bagay sa iyong aura. Dito na lang tayo. Hindi mura ang tindahang ito, sigurado ka? Sige, pasok tayo. Sana hindi ka magsisi mamaya. Tara na. Janine. Ang sarap ng tela ng damit na ito. MM. Subukan mo ito. MM. Maganda ang panlasa ninyo, Ginoo at Ginang. Ito ay may katugmang damit pambabae. Magkapares na damit ito. Ma'am, gusto nyo bang subukan? May pambabae pala itong tindahan. Ipinagkukunwari niyang bumili para sa akin. Para bilhan ko rin siya. Hindi na ako. Bumili ako para sa asawa ko. Bakit naman? Janine, sa tingin ko bagay sa iyo ito. Talagang hindi mo susubukan? Gusto niya talagang makita akong suot ito. Oo nga pala. Magdagdag ka ng isang dark blue na suit. Opo. Wag na. Homfa.
Alam ko na. Talaga namang damit ang nagpapaganda. Sabi ko nga, bagay sa iyo. Talaga? Mawalang galang po. Pakibalot ito, salamat. Opo, ang kabuuan ay 52,000 pesos. Paano po kayo magbabayad? Sa card na lang. Sabi ko, ako na ang bibili para sa'yo. Isipin mo na lang ito bilang regalo ko sa'yo dahil naging katulong ka ngayon. Isipin mo na lang ito bilang regalo sa pagiging katulong. Pero sa totoo lang, mahal talaga dito. Buti na lang napigilan ko yung sales lady sa pag-aalok. Parang totoo lang na gusto lang niya akong bilhan ng damit. Mali ba ang naisip ko sa kanya? Sige, umuwi na tayo at magluto. Hi Tong, nasa bahay ba kayo? Nasa baba na si Lola. Kakagaling lang namin sa grocery. Nasa gate kami ng subdivision. Sabi mo sumama si Janyen sa'yo sa grocery? Ang bihira naman. Sige, tama na. Dito na lang ako maghintay sa inyo para sabay tayong umakyat. Yung batang iyon, mas gugustuhin pa niyang magkaroon ng maraming papeles at walang katapusang pulong kaysa sumama sa akin mamili. Ngayon naman, nagpakumbaba na. Hindi pa nga. Ngayon, palihim pa siyang pumunta sa coffee shop para makita ang asawa. Hayaan mo na siyang magpanggap na mahirap. Hayaan mo na siyang makaranas ng normal na buhay. Oy, hindi ba yan ang amo mo at si Lola? Bakit sila magkasama? Salamat, Shaoli, sa pagsama sa akin. Wala na, maaari ka nang umuwi. Opo. Kung hindi ako nagkakamali, ang amo mo ay umuyo ko kay Lola, di ba? Hi Tong. Lola. Sir, nagkita na naman tayo. Mukhang close na kayo ni Lola. Ang amo namin ay lubos na gumagalang sa matatanda. Kapag nakikita si Lola, laging yumuyuko at bumabati. Gabi na, umuwi na tayo at magluto. Oo nga pala, amo, nagkita tayo. Gusto mo bang sumabay sa amin sa hapunan? Hindi na, hindi na. May gagawin pa ako. Mauna na ako. Ingat sa pagmamaneho. Ikaw talaga, ang asawa ay dapat utusan. Sa susunod, ang mga bagay na ito ipabuhat mo kay Janyen. Huwag mong sagarin ang sarili mo. Tara, samahan mo si Lola na makita ang bagong bahay ninyo. Ikaw talaga, bakit hindi ka pa tumulong maghanda? Sa wakas, parang bahay na ito. Pero, bakit hiwalay pa kayo ngayon natutulog? Bakit naman matutulog ng sabay kung kakilala pa lang? Ay, ang ulo mo'y parang kahoy. Sa arranged marriage, ang mahalaga ay pag-ibig. Naiintindihan mo ba? Tingnan ko kung dumating na ba ang pamilya ni Tongtong. Ang asawa ni Haitong ay mas may autoridad kaysa sa amo ko. Malamang, mataas ang posisyon sa kumpanya. Tanga ka, tumayo ka, at bumati. Sir Janyen, matagal ko nang hinahangad na makilala kayo. Ako ang bayaw ni Haitong. Ate, okay ka lang? Ayos lang, salamat. Hindi ko alam kung saan ka, bayaw. Nagtatrabaho ngayon? Regular na empleyado lang. Hindi halata. Ang taong may ganitong marangal na aura ay isa lang palang ordinaryong empleyado. Kanina ay hinangaan ko pa siya. Nakakatawa talaga. Dapat magsikap ka pa. Sa trabaho, ang isang lalaki dapat marunong makisama. Pwede bang wag mong dalhin ang ugali ng opisina sa bahay? Kapag ang lalaki ang nagsasalita, bakit ka nakikialam? Babae ka lang, tama ba, bayaw? Ate, sipo. Si. Bata pa, walang kakayahan, pero malaki ang yabang. Nakakainis talaga. Haitong, ikaw, hindi ka ba nasisiyahan sa apo ko? Sa tingin mo ba pangit siya?
O pangit ang katawan? Lola, ano po sinasabi ninyo? Ayos naman siya. MP. Bakit kayo hiwalay ng kuwarto? Eh hindi pa naman kami masyadong magkakilala. Makinig ka sa akin. Dumapa mo siya. Para magkaroon ako ng apo na babae. Ibibigay ko sa iyo lahat ng ipon ko. Sige, sige. Pero parating na yata ang ate ko. Lumabas muna tayo. Tungtong, oh. Nagkita na kami ni Lola ni Mr. Jan. Simula ngayon, si Tongtong ay aalagaan ng pilyong batang lalaki naming ito. Maari kang mapanatag. Ala, Mukhang hindi mura ang bahay na ito, di ba? Ilang installment ang binayaran? Pagkatapos magbayad ng monthly mortgage, kaya pa bang mabuhay? kanina si Xiaotong ang nag-aasikaso sa kusina. Pumunta ka sa kusina at tapusin ang mga natitira. Ang alam ko lang, ang bahay namin ay binili ng buo ni Janyin. Dahil hindi naman siya nakikipag, maghati-hati ng napaka-exact. Ikaw, Nako. Ate, nasa kalan pa ang sabaw na niluluto ko. Ikaw muna ang makipagkwentuhan kay Lola. Mr. Zan, ikaw ba ay isang mayamang binata? Aksidente lang. Oo, aksidenteng nakapagbuhos ako ng kalahating bote ng dishwashing liquid. Kumain na lang tayo sa hotel para sa handaan. Mas maginhawa iyon. Pero ito ang unang pagkakataon. Mas maganda sa bahay, mas mainit ang pakiramdam. Kanina, ano ang pinag-usapan niyo ni Lola? Mukhang masaya kayo. Wala naman. Iniistorbo na naman tayo ni Lola. Tinanong niya kung magkahiwalay ba tayo ng kwarto. Sabi niya kasal na tayo. Pinapayuhan niya akong maging matapang. At ikaw ay sakmalin. At pagkatapos ay matulog sa iyo. Wala naman siyang masamang sinabi. Sinabi pa ni Lola, sana sa susunod na taon ay magkaroon na kami ng apo sa tuhod. Binigyang diin niya. Dat na babae ang gusto. At may premyo. Siya ay ibibigay sa akin ang lahat ng kanyang ipon. Napaka-generous naman ni Lola. Lahat ng ipon niya. Siguro mga bilyones iyon. Talaga? Oo, talagang. Pinahahalagahan ka niya bilang panganay na manugang. Dahil ba, walang anak na babae sa henerasyon ng iyong lolo? Lalaki lahat ang mga anak namin sa ilang henerasyon. Kaya pala, kaya ibibigay sa akin ang lahat ng ipon niya. Mukhang mas mahirap pa ito kaysa umakyat sa langit. Tulad ng inaasahan, may plano siya sa araw na iyon. Sa wakas, lumabas na ang tunay niyang balak. Kaya pala niloloko si Lola. Sobrang bait sa kanya. Muntik na akong mapaniwala sa kanya. Hai Tong, nagpakasal ka ba sa akin para lang sa pera? May mali ba akong sinabi? Bakit ganyan ka tumingin sa akin? Anong problema mo? Hamba. Walang saysay. Siya naman ang nagtanong. Sumagot ako, ayaw pa rin. Akala mo gusto kitang lapitan. Malamig. Baka hindi pa kita malapitan, ako na ang magyeyelo. Sumakay ka na lang sa amin. Ihatid ka namin. Hindi na. Nag-book na si Janyen ng sasakyan para sa akin. Huwag na kayong abalahin. Mauna na si Lola. Ingat ka, Lola. Ate, nakikita kong masaya ka. Panatag na ang loob ko. Sana, maging maayos ang buhay niyo. Ewan ko kung saan mo nakita, na akala mong masaya ako. Oo, ate, alam ko na. Mag-text ka pagdating mo. Sa wakas makakapagpahinga na. Oh. Ano yan? Tingnan mo, malalaman mo. Kasunduan sa paghahati ng ari-arian sa kasal. Ngayon palang pag-uusapan ang paghahati ng ari-arian. Hindi ba huli na, Mr. Jan? Tingnan mo muna. Ang una ay hindi magkasama sa kama. Sa tingin mo ba gusto ko ba ang katawan mo? Ito. Naiintindihan ko. Kasi sobrang confident ka sa katawan mo. Ang ibig kong sabihin, sa loob ng kalahating taon, wala pa tayong feelings. Wala nang dahilan para magpatuloy. Sa oras na iyon, ililipat ko sa iyo ang bahay na ito, kasama ang dalawang bahay na iyon. Naiintindihan ko, natatakot ka na baka gusto ko ang ari-arian ni Lola, di ba? Hindi ko iyon naisip. May kamay at paa naman ako. Hindi ako palaasa sa magulang. Kahit mag-asawa tayo, walang basehan ang relasyon natin. Sa tingin ko, dapat tayong pumirma ng kontrata. Mr. Jan, sa itsura mong ganyan, ikaw ang number 1 sa itsura, walang pangalawa, ang pogi ng mukha mo, at ang ganda ng katawan mo. Pero Mr. Jan, hindi ka pera. Hindi lahat ay magmamahal sa iyo, huwag kang mag-alala. Hindi kita mamahalin.
At hindi kita sasamantalahin. Ang kontratang ginawa mo, wala akong reklamo. Mukhang hindi siya galit, pumirma siya ng basta-basta. Pagod ako buong araw. Magpahinga ka ng maaga. Oo nga, naaalala mo ba yung pagbili ng seedlings? Gusto ko lang sumabay sa sasakyan mo. Huwag kang mag-isip ng iba. Bukas, wala akong gagawin. Pwede kitang samahan. Salamat. Paano siya naging ganyan ka-relax? Hindi galit, hindi inis, nakangiti pa. Pinakasalan niya ako. Wala ba talaga siyang pakay? Nag-overthink ba ako? Gising na. Maghilamos ka na agad. Tara na, umalis na tayo. Marami pang bibilhin. Nasulat ko na. Ito ang bibilhin mo. Sandali lang. Ano? Mas mabuti nang walang physical contact. Ayaw nating ma-misinterpret ni Mr. Jan. Ha? Ang considerate mo naman. Bakit ka nakatulala? Humanap ka na ng gulay. Sibuyas. Ito ay bawang. Hindi sibuyas. Mr. Jan, hindi mo ba alam? Hindi ko pa nakita. Narinig mo na ba? Kung ikaw ay handang balatan ang bawat layer. Tigil. Ibig sabihin, bawat layer, paulit-ulit. Ang nagpapaiyak kapag binalatan ay sibuyas. Ang maputi sa loob kapag binalatan ay bawang. Ang bawang ay may usbong na dahon. Tingnan mo, tama ako di ba? Oo, may kaunting pagkakaiba. Ang hawak mo ay bawang. Ah. Sige, ang mga buto na ito ay maliit. Hindi na kailangan ang tulong mo. Ikaw na lang sa gilid na lang maghintay para dalhin ang mga punla. Marami pala siyang alam. Ma'am, anong gusto mong bilhin? Kuya, magkano ito? Pasha. Ang mahal naman, pababaan mo. Mahal na ba ang 80? Itong mga punla, ilang piso lang ang presyo nito, kuya. Binibenta mo sa akin ng 80? Kailangan ko ring kumita eh. Haitong, tigil na. Mahirap din para sa kanya. Sa presyong 80. Sobra ang kita niya. Hindi tayo magpapaloko. Kuya, ako ay isang tagalikha ng nilalaman. Kaya bigyan mo ako ng discount. Ipopromote kita ng malaki. Ngayon, itong mga punla, 80. Gusto mo? Ayaw. 50. Gusto mo? Kahit 50, ayaw pa rin. Ngayon, hindi 80, hindi 50. 20 na lang. 3, 2, 1, link na. Hahaha. Suko na ako sa'yo. 20, kunin mo na. Haitong, narinig mo ba? Kuya, 20 talaga ibebenta sa atin. Tingnan mo kung sino ang tumawad. Tara na. Kunin na natin ang mga punla. Pakiramdam ko, ang ganda niya ngayon. May sakit ba ako? Pagod ka na, Zan. Uminom ka ng tubig. Pwede bang huwag mo na akong tawaging Ginoo? Katulad ng dati, tawagin mo na lang ako sa pangalan ko. Hindi na. Ganito, ang distansya ay hindi masyadong malapit o malayo, tama lang. Naku, sobra naman. Anong nangyari? Nagpapawis ka. Kumuha ka ng tissue para punasan. Wala akong libreng kamay. Ikaw na ang magpunas para sa akin. Dahil ba sa sobrang init ng panahon, bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? Haitong. Gabi na. Umuwi na tayo. Hati tayo sa bayad ngayon. Jan, marami ka nang nainom. Kung iinom ka pa, masisira ang katawan mo. Dapat siya ang mapahiya. Siya dapat ang hindi komportable. Bakit ngayon, ako lang ang nababagabag? Si Madam ba ang tinutukoy mo? Naglakas loob si Haitong na hamakin ako. Wala siyang pakialam sa akin kung gaano kahigpit ang kontrata na isinulat. Ibig sabihin, wala siyang pakialam sa akin. Pero hindi ba iyan ang gusto mo? Para magawa mong makipagdiborsiyo sa asawa mo? Oo nga, bakit ako nagrereklamo? Napakaunawain niya. Lumalayo siya sa akin. Dapat masaya ako. Pero bakit ako? Hindi mo ba napapansin?
Nagsimula ka ng magmalasakit sa asawa mo? Hindi ba iyon nararapat gawin ng isang asawa? Pero ang pag-aalala mo sa asawa mo, ang antas nito, hanggang sa pag-aangkin, ay lumampas na sa normal na hangganan, hindi ba? Kailangan bang gisingin si Mrs. Sir Chan? Hindi na. Sa oras na ito, malamang tulog na siya. Mas mabuti kung gisingin ninyo si Mrs. Nakalimutan kong dalhin ang susi. Sino yan? Ang baho mo ng alak. Hindi ba sinabi ko sa iyo? Bawal kang lumabas na suot ang pambahay na iyan. Kumusta? Ako ang driver. Lasing ang asawa mo. Inihatid ko siya dito. Ang pogi naman ng driver ngayon. Ang laki ng katawan. Parang atleta. Tama na ba ang tingin, Mrs.? Ikaw. Huwag kang umalis. Huwag kang umalis. Teka, tigil na yan. Pasensya na, napahiya ako. Salamat sa pagod mo. Bakit ang dami mong ininom? Dahil sa iyo to. Wala akong pakialam. Saan ka pupunta? Nakasulat sa kontrata. Ang kwarto mo ay bawal sa akin. Hindi na ako papasok. Oo, huwag kang maligo ngayong gabi, bukas na lang. Ngayon, lasing na lasing ka. Maligo ka at malunod ka. Eh di tulungan mo akong maligo. Paano ko gagawin yun? Hindi ko naman maaaring hangarin ang katawan mo. Sige, matutulog na ako. Bukas kailangan kong magbantay ng tindahan. Kontratang to, nakakainis. Ginoong John, may isa pang meeting. Naghihintay sa inyo. Bakit kayo nandito sa asawa ninyo? May libro akong gusto bilhin dito, titingin lang ako. Kailan kayo nakarating dito? Sa bookstore ng asawa ninyo. At saka, mas marami pang libro sa inyong library kaysa sa public library. Kung ganoon, nandito lang tayo. Hindi maganda na nakatunganga lang tayo. Kailangan mo pang sabihin. Ngayon na. Zhang. Nian Sheng. Kung hindi kayo kumilos agad, maagaw sa inyo ang pagkakataong maging bayani. Kanselado na ang meeting. Tingnan natin kung ano ang gagawin nila. Nian Sheng, Buti na lang dumating ako. Kung hindi, baka nasaktan ka. maraming salamat sa'yo. Oo nga, bakit ka pumunta dito sa tindahan? Hinahanap ko ang ate ko. Ilang araw na siyang hindi umuwi. Pinaakyat ako ni tita para hanapin siya. Akala ko pupunta siya dito sa'yo. Sayang, wala siya dito. Matagal ko na ring hindi nakita si Xiao Jun. Siguradong nasa kung saan naglalaro. Sige, okay lang. Sa oras na ito, hindi ka ba tapos na sa trabaho? Kung gusto mo, ihatid kita sa bahay. Sa oras na ito, mas mabilis pa ang motor ko kaysa sa kotse mo. Tama ka. Ingat ka sa daan. Uuna na ako. Oo, ikaw din. Anong nangyari sa sasakyan mo? Tingnan ko. Nian Sheng, may alam ka bang malapit na paggawaan ng e-bike? Kung gusto mo, tawagan ko sila. Papuntahin ko ang mag-aayos. Sumakay ka muna sa kotse ko pauwi. Sige, abala na sa'yo. Ginoong Jan, tayo. Lampasan sila. See ya.
Haitang, nakita mo ba ang sasakyan na may 5-9 sa unahan? Hindi ko akalaing makikita ko ngayon ang espesyal na sasakyan ni Mr. Jan. Hindi ba ito ang sasakyan ni Ginoong Janyin? Aling Mr. Zan. Iyon ang panganay na anak ng pinakamayamang pamilyang Jan. Si Janyin ay kapareho ng apelido ng kanyang amo. Sayang, parehong apelido pero iba ang kapalaran. Hindi ko alam kung araw-araw na nakikita ang panganay na anak na iyon. Baka naman nasasaktan siya sa loob. Ay, di araw-araw makakakita ng ganitong bigatin. Siya nga pala, ihatid mo lang ako sa gate ng Mingyuan Garden. Mingyuan Garden? Iyan ba ang tinutuluyan ni na Haitang at ng kanyang asawa? Hindi pa ba siya umuuwi? Kanina pagtingin ko mula sa ibaba, madilim ang bahay. Mali ang password. Umuwi na siya. Bakit pa niya pinalitan ang password? Walang mapapala sa akin. Kaya nagmamadali kang humanap ng iba. Ang tapang mong maging close sa ibang lalaki. Ginoong Zan, Ano? pinalitan mo ang password ng pinto. Hindi na ako makapasok. Akala ko magche-check-in ka sa mamahaling hotel ngayong gabi. Kung gusto ni Ginoong Jan na pumunta ako sa mamahaling hotel, ayos lang. Gagamitin ko yung card na binigay mo sa akin. Ginoong Jan, sandali lang. Ang sarcastic mo naman. Gusto kong malaman kung saan kita na-offend. Kung may problema, pwedeng ayusin. Huwag mo akong tingnan ng masama. Kung ayaw mong dito ako tumira, aalis ako agad. Sino ang naghatid sa'yo ngayong gabi? May third eye ba siya? Paano niya nalaman? Si Zhang Yansheng ang naghatid sa akin pauwi. Bakit hindi ka nagsasalita? Hindi ka ba pwedeng maghintay hanggang sa mag-divorce tayo bago maghanap ng iba? Kailangan mo ba talagang lokohin ako sa oras na ito? Palagi kang nagsisinungaling. Dapat mong hampasin yan. Hindi ka muna nagtatanong, nag-iisip ka agad ng kung ano-ano. Ganyan ka ba talaga, dominante at mapang-api? At akala mo tama ka lagi. Ikaw, Ano ka ba? Nasira ang motor ko at hindi makastart. Nagkataong dumating ang pinsan ni Xiao Jun para sunduin siya. Isinabay niya ako pauwi. Lagi ko siyang itinuturing na parang kapatid. Bakit sa paningin mo parang may pagtataksil? Kung ayaw mo talagang magpakasal noon, sana sinabi mo na lang ng direkta, pumirma ako sa agreement na ipinagawa mo. Ang bahay at kotse pagkatapos ng diborsyo, desisyon mo yun. Dahil tingin mo sa akin, ay isang mapanlinlang na babae. Kung hindi ko kunin ang bahay at kotse, lugi ako. kaya pala. Galit din pala siya sa kontrata. Hindi ako magtataksil habang kasal tayo. Kasi maghihiwalay naman tayo pagkalipas ng 6 na buwan. Nakatira sa bahay mo. Gamit ang kotse mo. Hindi ba mas maganda kung hayagan akong makipag-date sa iba? Pasensya na. Huwag kang magalit, nagkamali ako sa akala ko sa'yo. Mula ngayon. Pwede bang wag mo na akong tawaging Mr. Jan? Hindi ko alam kung saan ako nagkamali sa'yo. Pero kung may problema, pwede nating pag-usapan ng maayos. Kung ganyan ka pa rin, maaga o huli, iiwan ka ng asawa mo. Eh di ikaw ang asawa ko? Ang susunod mong asawa. Hi Tong, gusto mo ba talagang hiwalayan ako? Anong hinahagis mo? Wala akong pakialam. Bahay mo naman yan eh. Anong ginagawa mo diyan? Parang bantay. Halika. Kumain na. Bakit hindi ka pumasok ngayon? Masyado pang maaga. Mamaya, ihahatid kita sa trabaho. Wag. Oh, salamat sa iyo, Zan Yin. Oy, Magandang umaga, Haitong. Kailangan mo ba akong sunduin para sabay tayong kumain ng almusal? hindi na. Nagluto na sa bahay. Mamaya, ihahatid ako ng asawa ko sa trabaho. Hi Tong, ayaw ko nito. Kainin mo na lang para sa akin. Ganoon ba? Eh di hindi na kita aabalahin. Sinadya mo ba iyan? Hindi naman.
Tita, bilis! Iligtas si Mama! Si tatay ay sinasaktan si Mama. Napakasama! Hintayin mo akong magpalit ng damit, sabay tayo. Yang, magtago ka sa isang lugar. Darating na si tita. Pinasasabihan kitang humingi ng tawad. Hindi ako hihingi ng tawad. Ayos ka lang ba? Nababaliw ka na yata. Huwag mong saktan si Mama! Sabihin ko sa'yo, humingi ka ng tawad sa nanay ko. Narinig mo ba? Ang kapatid mong babae ay tumira at kumain ng libre sa bahay namin ng maraming taon. Pag-utusan mo siyang mag-ambag ng pera para makabili ng bahay na malapit sa magandang paaralan para kay Yang. Ano? Hindi! Huwag niyo na lang isipin. Huwag mong guluhin ang buhay ng kapatid kong babae. Ate, ano ba ito? Kung hindi ako nagkakamali, ang down payment ng bahay na ito ay galing sa dote ng ate ko. At ngayon, humihingi pa kayo ng pera sa kanya. Di ba? Siya ang gustong pakasalan ang anak ko. Ang bahay na ito, anak ko ba ang dapat sumagot lahat? Ang dote niya ay dapat ibigay sa amin. Ano ang naging silbi ng pagbuhay ng anak ko sa kanya ng ilang taon? Ano, ngayon lang nag-asawa? Akala mo may nagpoprotekta sa'yo? Huwag mong kalimutan kung sino ang kausap mo. Dati, ako ang nagtaguyod sa buong pamilya ninyo. Ang magbigay sa akin ng pera ay nararapat lamang. Tay! Ang mga binili ni Haitong para sa bahay sa mga nakaraang taon, kailan ba naging kulang ang sayo? Bawat buwan, nagbibigay siya ng 4,000 para sa pagkain. Paano naging libre ang pagkain at tirahan? Puta, at may lakas ka pang sumagot? Subukan mong galawin sila. Oy, oy, oy! Dala mo ang asawa mo para magyabang. Sinasabi ko sa'yo, kung may galing ka, halika. Saktan mo ako, matandang babae. Sasabihin ko na ng diretsyo. Wala kaming ibibigay sa inyo kahit isang piso. Sa loob ng maraming taon, paano din rato ng ate ko ang pamilya ninyo? Alam ninyo sa sarili ninyo iyon. Sige, okay lang kung hindi magbayad. Eh di hiwalayan na. At yung custody kay Yang, hindi mo na makukuha. At yung bahay na ito, wala kang makukuha kahit piso. Huwag naman kayong masyadong sobra. Kung may tapang ka, kasuhan mo ako. Sa simula pa lang, sasabihin ko na, ako ay tagapamahala ng Jan Grupo. Marami akong koneksyon at paraan. Subukan ninyo lang. Jo Honglin, gusto mo ba talagang patayin ako? Tungtong, umalis na kayo agad. Wala ito sa inyo. Ate, Haitong, makinig ka. Ate, kung handa ka na, lumapit ka sa akin. Marami akong kilalang abogado dito sa lugar. Sige, Tongtong, umalis muna tayo. Ang Jan Group ay may ganitong walang kwenta pala. Tumigil ka. Saan ka pupunta? Iwan mo ang pera. Ay, ano yan? ha 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 ha. Ikaw talaga, Haitong, pumunta ka at tinulak mo ang nanay ko. Ang nanay ko ay may sakit sa puso. Ang mahina na niyang katawan. Baka masaktan. Naku, kapuspalad. Pinakain ko kayo at pinainom ng mabuti. Kayong dalawang magkapatid. Pero wala kayong utang na loob. Diyos ko, ginanyan ninyo ako. Isang matandang babae. Ngayon, kailangan mong magbayad. Kung hindi, anong gagawin ko kung may mangyari sa nanay ko? Pakilinaw mo nga. Hindi ko naman hinawakan ang nanay mo. Wala akong kinalaman diyan. Putang ina mo! Subukang ituro muli ang asawa ko. Pagsisisyan mo talaga. Aray, Takbo! Takbo! anong background ng asawa niya? Mukhang hindi siya dapat pakialaman. Maliit na empleyado lang iyon. At nananakot pa sa akin. Nakuha mo ba ang video, Honglin? Hemp. Siya ang pumilit sa akin. Ano yon? Akala ko kapag nagpakasal ako sa'yo at umalis, mas gaganda ang buhay ng ate ko. Pero ganun pa rin. Lalong lumala. Iyan ang dahilan kung bakit siya nagpakasal sa akin, hindi dahil sa pera. Kaya pala ang pamilyang pinanggalingan ng isang tao, ay talagang laging nakakabit sa kanya. Kaya naiinggit ako sa'yo dahil may mabait kang pamilya. Kahit na minsan nagagalit ka sa akin, kapag nandiyan ka, komportable ako. Huwag kang mag-alala. Kung naapi ang ate mo, ipagtatanggol natin siya. Para malaman ng pamilya Zoe na may taga-suporta ang ate natin. Bakit ka ganyan tumingin? Nagdududa ka ba sa sinabi ko? Basta nasa tama tayo. Hindi ko kayo pababayaan ng ate mo na maapi. Janine, gusto kong sumandal sa balikat mo. Janine, ang bilis ng tibok ng puso mo. Talaga? Salamat sa tulong mo ngayon. Bumalik ka na sa trabaho. Uuwi muna ako sa tindahan. Inem.
Kunin mo ang file ni Joe Honglin para sa akin. Aray! Ang paa ko! Ay! Sobrang sakit, parang mamamatay na ako. Hailing, ang tapang ng kapatid mo ngayon ha. Tingnan mo kung paano mo sinaktan ang nanay ko. Pero nakakasigaw ka pa. Di ba okay? Hailing, binigyan kita ng respeto, di ba? Naglakas loob kang makipag-usap sa akin ng ganyan. Joe Honglin, saan sa mundo may asawang gaya mo? Ikaw ay talagang hindi makatuwiran. Sinasabi ko sa iyo, hindi pa tapos ito. Ang gastos sa doktor ni nanay, si Haitong ang magbabayad. Kung hindi, magkita tayo sa korte. Ah, Mommy, ayaw ko kay Daddy. Yang. Ikaw ang tumawag kay tita? Sa susunod, wag mo nang abalahin si tita. Kaya kitang protektahan ni mommy. Honglin, kailan mo iiwan ang matandang asawa mo? Pero nangako ka na lilipat tayo sa bagong bahay at maninirahan tayo ng magkasama. Ah. Ang mga magulang ng asawa at ng kanyang ate ay namatay ng maaga sa aksidente sa sasakyan. Ang ate ay nagdala sa asawa at nagtrabaho sa iba't ibang lugar. Naloko siya ni Joe Honglin na bumili ng bahay. Ang pamilya Joe ay tumangging ilagay ang pangalan sa titulo ng bahay. Kapag nagdiborsyo, hindi na mababawi ang bahay. Sabihan ng grupo ng abogado na dapat makuha ang pera at ang kustodiya ng bata. Oh, Walang utang na loob na si Haitong. Lumabas ka. Ginoong Jan, masama ang balita. May nag-post online na nagsabing walang utang na loob ang asawa. Galit na tinulak ang biyenan. At nag-attach din ng video. Naging trending. Lahat ay sinisisi ang asawa. Alisin ang trending topic. Hanapin ang nag-post. At saka, ipaalam sa PR department na maghanda. Opo. Tingnan mo. Ito ba ang sinasabi sa online? Talagang hindi mo huhusgahan ang tao sa itsura. Isang mabuting babae, pero napakasama ng puso. Pasensya na. Ano bang pinag-uusapan ninyo? Lumayo ka sa akin. Nakakadiri talaga. Wala ka bang ideya sa kasamaang ginawa mo? Ito na. Ang tindahan ng walang utang na loob na iyon. Ito na. Haitong, lumabas at humingi ng tawad. Sinasabi ko sa inyo, kung magpapatuloy kayo sa kaguluhan dito, tatawag na ako ng pulis. Pulis, mangangahas kang tumawag. Tumawag ka ng pulis. Kaya mo ba? Ano ang ginagawa ninyo? Ano? Nagtatanong ka pa kung ano ang ginagawa namin? Paano ka naging walang utang na loob sa pamilya ng bayaw mo? Humingi ka agad ng tawad sa kanila. Binibini, ano ang masasabi mo sa paratang ng bayaw mo? Hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Pero hindi ako walang utang na loob. May video na. Magdadahilan ka pa ba? Sino ka ba? Lumayas. Bakit ka nandito? Hindi ka ba pumasok? Ang mga nanakit sa asawa ko ngayon. Wala akong palalampasin kahit isa. Kasama ka. Mana News Agency. Hintayin mong magsara na kayo. Ah, Nakita lang kita. Nagulat ako. Nag-aalala ako sa'yo. Kaya pumunta ako para makita ka. Hindi ka ba talaga umalis? Ang layo ng opisina mo sa akin. 2 kalsada. Sa tingin mo ba hindi sapat ang sugat mo at may ganang magbiro ka pa? Nag-aalala lang ako kung nag-leave ka ba. Baka maapektuhan ang year-end bonus mo. Matagal na akong nagtatrabaho sa kumpanya. Kahit papaano, isa akong pinuno. May kalayaan sa trabaho. Huwag kang mag-alala sa trabaho ko. Kahit gaano kalaki ang bonus. Hindi yun mahalaga. Ang mahalaga, okay ka lang. Bakit bigla kang naging magaling magsalita? Medyo hindi ako sanay. Haitong, Hehehe. kung ayaw mong tumawa, wag. Mas pangit pa ang tawa mo kaysa iyak. Akala ko magaling akong umarte. Sa akin ka pa nagpapakatigas.
Kung may sasabihin ka, sabihin mo. Nag-aalala ako sa ate ko. Ang ate mo at ang taong iyon, dahil matagal na silang may relasyon, hindi praktikal na asahan mong kaya niyang bitawan agad. At saka, mayangyang pa. Bigyan mo siya ng panahon. Alam ko. Sa panahong ito, mas mabuting isipin kung paano ilantad ang pamilya ni Jo Honglin para maibalik ang dangal mo at ng ate mo. Nasa akin ang record ng transfer sa kanya. Iningatan ko ito sa loob ng maraming taon. Para sa emergency. Matalino ka pala. Pero hindi pa ito sapat. Kailangan pa rin na mag-isip ng mabuti ang ate mo para malutas ang problema. Naniniwala ako sa ate ko. Bigyan mo siya ng panahon. At saka, problema rin ang custody kay Yang Yang. Tama na, huwag ka nang mag-alala. Magpahinga ka ng maaga. Jan In. NM. Salamat ngayon. Buti na lang nandito ka. I-block ang lahat ng balita ngayon at iban ang Manna News. Opo, pero ang Manna News ay kaibigan ng misis mo. Ito ang pangunahing kita ng pamilya ni Miss Shen. Baka. Mag-set tayo ng oras para kausapin sila. Opo. Gising na. Ito ba ang agahan na ginawa mo? MM. Ano ito? Bagong cellphone yung dati mong cellphone sira na at hindi na magagamit. Kahit ayusin, hindi na maayos. Natatakot akong hindi ka masanay. Bumili ako ng parehong modelo. Magkano iyon? I-transfer ko sa'yo mamaya. Hindi na. Hindi naman ako naghihirap na hindi na makabili ng cellphone. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Alam ko, sige na. Tanggapin mo na. Tama. Pagkatapos ng almusal, pupunta ka pa ba sa tindahan? Oo. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong may proteksyon bago pumunta. Hindi ko hahayaang maulit ang nangyari kahapon. At sinabi ni Xiao Jun na may ipapadala siyang tao para bantayan ako. Xiao Yun? Yung kaibigan kong kasama ko sa pagpapatakbo ng tindahan. Pinsan ni Zhang Yansheng. Oh, siya pala. Pinsan ni Zhang Yansheng. Alam ko. Mamaya, ihatid kita sa bookstore. Babe, okay ka lang? Nung nakita ko ang balita kahapon, sobrang natakot ako. Ay, okay lang ako. Huwag kang maingay. At kagabi, hindi ba sinabi ko na sa'yo? Buti naman, si Jo Honglin, talagang walang kwenta. Pinagsabihan kitang magsara ng ilang araw. Ayaw mo. Ikaw talaga. Missy, kailangan ko kumita Bukod pa, mayroon naman akong ikaw at ang bodyguard mo na nagpoprotekta sa akin. Pasensya na, Haitong. Hindi kita masasamahan ngayon. Pinilit ng nanay ko na magmakaawa para makuha ang pagkakataong makipagtulungan sa pamilya Jan. Pinipilit akong kumain kasama ang President Jan na iyon. Sabi niya, bihira ang pagkakataon. President Zan, sige, umalis ka na. At sa tingin ko, si Jo Honglin sa maikling panahon, hindi na maglalakas loob na mang-abala sa akin. Maliban kung gusto niyang makulong. Sino ba ang makakapagsabi? Iiwan ko siya sa iyo para protektahan ka niya. Hindi. Kaya kong protektahan ang sarili ko. Hindi ko sinabing binigyan kita ng pagkakataon tumanggi. Huwag kang mag-alala, mabilis lang to. Babalik ako agad para makasama ka. Hoy, hindi. Huwag ka nang tumayo diyan. Dito ka maupo. Okay lang. Tatayo na lang ako. Kung patuloy ka pang tatayo, wala nang gustong pumasok sa tindahan ko para bumili ng libro. Salamat. Wow, hindi pala siya matandang pangit. Ang gwapo pala niya. Nanay, sa pagkakataong ito, talagang pupurihin kita. Diyos ko, ang gwapo. Para siyang CEO sa nobela. Anong nangyayari? Hindi ba ito ang kaibigan ng misis? Si Shen Xiaojun? Bakit siya nandito? Ginoong Jan. Ito si Shen Xiaojun, ang binibini ng pamilya Shen. Siya yata ang magiging negosyador para sa partnership na ito. Sigurado ka bang para sa negosyo ang pagdating niya? 5 taon ka na sa akin, di ba? Nagkakamali ka pa sa ganitong simpleng bagay, binibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung mangyari ito ulit, mag-empake ka at umalis. Paumanhin, Ginoong Jan. Kasalanan ko. Hindi ko na-verify ng tama. Bakit siya umalis na walang sinabi? Pero sa totoo lang, bakit kahit ang likod niya ay gwapo?
Uy, Haitong. Nakita ko na. Sa wakas, nakita ko na ang sikat na tanyag na tao na yon. Alam mo ba? Para siyang bida sa nobela na lumabas sa totoong buhay. Malamig at napakayaman. Napakagwapo at may dating. Para akong nahuhulog na sa pag-ibig. Di maganda yan. Gusto mo, gusto rin ng nanay mo. Lahat masaya. Akala mo ba nangangarap ako? Si Ginoong John yun ah. Hindi naman. Siyempre naniniwala ako sa'yo. Kung totoong ang gusto mo, gawin mo ang lahat para makuha siya. Ganyan din ang iniisip ko. Dahil napalampas ko na, baka hindi na ako makahanap ng isang lalaking ganito kaayon sa gusto ko. Ay, sayang naman. Nakalimutan kong kunan ka ng litrato kanina. Kung hindi, makikita mo sana kung gaano kagwapo si Boss Chan. Parang ang asawa ko ay magaling din. Anong sabi mo? Wala akong sinabi. Ay, wala lang. Ibaba mo na. Oh, siya. Paano ba manligaw ng isang lalaki? At isa pa, ang lalaking nasa tuktok. Uy, bro, may tanong ako sa'yo. Ito ay tungkol sa aking kaligayahan sa natitirang buhay ko. Tulungan mo ako, ha? Magmaneho ng maayos. Opo. Ano ang gagawin natin ngayon, Boss Chan? Si Shen Xiaojun ay matalik na kaibigan ng misis at ikaw ang panganay na anak ng pinakamayamang pamilyang Jan. Ang pagkakakilanlang ito ay malamang hindi na maitatago. Oo, at ang usapin sa dyaryo. Hindi niya ako kilala. Kaya, hanggat hindi siya kasama ni Haitong na lalabas sa harap ko, hindi niya maibubunyag ang aking pagkakakilanlan. Humanap ng pagkakataon para pumunta sa Shens. Opo. Tada. Ano sa tingin mo sa damit ko? Kaya ko bang maakit si Boss Chan? Medyo sobra na yata. Talaga? Pero sabi ni Jiang Yansheng, ang mga mayayamang lalaki ay gusto ng ganito. Oh, sige. Good luck sa'yo. Sige, hahabulin ko na ang aking crush. Anong problema mo? Hindi ko man lang siya nakita. Ayos lang. Kung hindi natin siya ma-chase, okay lang sumuko, hindi nakakahiya. Hindi pwede. Siya lang talaga. Hindi ako maniniwala na tatanggihan niya ako habang buhay. Haitong, tulungan mo akong mag-isip. Ano ba talaga ang dapat kong gawin para makuha ko siya? Hindi rin ako nang akit ng lalaki. Paano ko malalaman? Baka matanong mo ang sayo. Baliw ka ba? Ayoko. Xiaojun, sundo na ako ng asawa ko. Uuna na ako. Si Elise Nay. Bakit ikaw pa ang sumundo sa akin? Walang problema. Daan lang naman. Hindi mo papatayin ang ilaw ng tindahan? Okay lang, nandyan si Xiaojun. Siya na ang magsasara. Ang tagal na. Hindi ko pa nakikita si Haitong. Ano ang itsura ng Mr. John na iyon? Ano yon? Haitong, may magandang ideya ako. Tulungan mo akong mag-isip. Anong magandang ideya? Sa tingin mo, dapat ko bang subukang akitin siya? Ahem, hindi. Ano bang sinasabi mo? Akitin. Shen Xiaojun, sira ba ang utak mo?
Kung ganoon, ano sa tingin mo ang gagawin ko? Wala talaga akong maisip na paraan para maakit ang kanyang atensyon. Wala kang maisip. Pero hindi mo rin pwedeng. Walang paraan, pero hindi mo rin pwedeng gamitin ang katawan mo para magbiro. Tutulungan na lang kita mag-isip ng paraan, okay? Ayon sa sinabi mo, ang panganay na anak ng pamilya Zan, dahil siya ang tagapagmana ng pinakamayamang tao, pero ang kanyang ugali ay mailap, normal lang na mahirap pakisamahan. Ang normal na paraan ay tiyak na hindi makakaakit ng kanyang interes. Kung hindi, ipapaalala mo muna sa kanya kung sino ka. Araw-araw, magpakita ka sa harap niya. Tapos, magkaroon ng kaunting insidente. Pagtagal, natural niyang maaalala ka. Subukan mo. Ano ang nangyari? May problema ba? Wala. May kaibigan ako na may gusto sa isang tao. Humingi siya ng tulong sa akin para mag-isip ng paraan. Marami kang experience. Wala akong experience. Nabasa ko lang yan sa nobela. Anong nobela? Nobela lang. Kahit sabihin ko, hindi mo alam. Hindi naman ikaw ang nililigawan. Pasok. Sino ang nagpapasok sa iyo? Umalis ka agad sa opisina ko. Aalis na ako agad. Ito para sa iyo. Ito ay ginawa ko kaninang umaga, kasama ang katulong sa bahay. Hindi na kailangang dalhin iyan. Hi. Araw-araw magpakita sa harap niya at magkaroon ng maliit na insidente. Sa paglipas ng panahon, natural na maaalala ka niya, di ba? Tama na. Ha? Kung makita kita ulit, sasaktan ko ang Shen Corporation. Hindi, ako lang ito. Ang Shen Corporation ay Shen Corporation. Hindi mo dapat paghaluin ang dalawa. Pwede mong hindi ako magustuhan, pero hindi mo dapat ibunto ng galit mo sa akin sa kumpanya ng pamilya ko. Kung magpapakita ka pa sa harapan ko, hindi na ako mababait. Bakit mo ginagawa ito? Sabihin mo sa bantay, huwag papasukin si Shen Xiaojun sa opisina ko. Kung papasukin mo siya ulit, mag-empake ka at umalis. Ngayong gabi, kailangan kong makipag-usap ng mabuti kay Haitong. Ano? Nababaliw ka na ba? Magpo-propose ka kay Master Zan. Okay ka lang. Ayos lang ako. Oh. Sino ang kausap mo sa telepono? Si Chao Jun. Ako? Ikaw naman. Subukan lang. Baka umasenso. Subukan kong mag-propose bukas. Sige, laban lang. Samahan mo ako. Duwag ako. Hindi ko kaya mag-isa. Pero isipin mong mabuti. Siya lang talaga. Siya lang talaga. Oo nga pala. Buti nandito ka. Maupo ka. Dali. Ang boss mo ay si Chan, di ba? Kilala niya siguro ang Master Zhan na iyon. Maraming binata ang pamilya dyan. Alin sa kanila ang tinutukoy mo? Yung pinakagwapo at may pinakamagandang dating. Si Xiao Jun, pag-ibig sa unang tingin sa kanya. Sabi niya, hahabulin niya ito. Siyempre tutulong ako. Yung sinabi mong si Jan Xiao, kung gagawan niya ng masama ang mga kaibigan mo, Malamang hindi naman. Sa pagkakaintindi ko kay Xiao Jun, parang hindi naman siya masyadong marahas. hindi mo ba naisip na balang araw ay papasok ka sa mayamang pamilya? Ako? Anong kinalaman ng tulad ko sa mayayaman? Bukod pa rito, hindi naman masaya agad kapag pumasok sa mayamang pamilya. Sa material, madaling makuha, pero sa espiritual. Tama na, wag na lang. Ako ay isang ordinaryong tao lang. Sapat na ang magkaroon ng ordinaryong buhay. Mukhang nagkamali talaga ako sa kanya dati. Tama ka. Gabi na. Magpahinga ka na. Magandang gabi. Haitong,
Okay lang ba ang suot ko? Oo, walang problema. Oo. Pero bakit hindi pa sila dumarating? Kung gusto mong makita si John Xiao, bakit hindi ka pumunta sa kumpanya? Bakit dito ka sa coffee shop naghihintay? Hindi niya ako pinapapasok sa kumpanya niya. Pero alam ko na pumupunta siya dito araw-araw. Xiao Jun, kung ganoon, baka wag na lang tayo pumunta. Hindi, aabalahin ko siya. Sa panahong ito, hindi niya ginawa ng masama ang pamilya Shenko. Sabi ng nanay ko, may pagtingin daw siya sa akin. Kung hindi siya magtitiis ng ganito katagal. Jan Yin, Hi Tong. Kilala mo pala si Ginoong Jan. anong ginoong Jan? Ito ang asawa ko. Ano? Sabi mo itong lalaki ay asawa mo? Ang asawa mo ay si Ginoong Jan. Miss Shen, sa totoo lang. Siya talaga ang tunay na namamahala sa Jan Corporation. Ako lang ang kanyang subordinate. Dati, para protektahan siya. Ganyan ako nagpanggap na presidente. Hoy, ito pala ang nilalandi ko ay asawa ng kaibigan ko. Nako, gumuho ang mundo ko. Sana sinabi mo na asawa mo si Haitong. Huwag mong pakialaman ang asawa ng kaibigan. Kung alam ko lang, tiyak lalayo ako sa iyo. Oo, ako ang nagpabawal sa kanya na magsabi. Natatakot na maapektuhan ang relasyon ng dalawang pamilya. Ngayon, Ginoong Jan. Kanina, labis na nag-alala si Little John sa iyong trending issue. Ngayon, hiniling pa niya sa akin na tulungan ka. Haitong, pasensya na. Wala akong alam. At gusto ko pa namang habulin ang asawa mo. Wala na akong ganyang intensyon ngayon. Ayos lang, ginoong Jan. Salamat pa rin sa iyo. Uuwi na ako ngayon. Hahanapin ko ang editor na yon at sisibakin. Oh, may gagawin pa ako. Mauuna na ako. Si Yepu. Ito pala ang ginagawa mo nitong mga nakaraang araw. Oo, ngayon mo lang nalaman. Alam mo ba kung gaano kahirap umarte? Ewan ko kung sinong walang utang na loob. Gusto pa akong ipakilala sa kaibigan niya at ipa-blind date sa kanya. Ako naman, hindi ko talaga alam. Tama na. Umuwi na tayo. Hindi ba si Jo Honglin yun? Naglakas loob siyang mag-cheat. Huwag kang magmadali. Kung gagawin mo yan, tiyak hindi nila aaminin. Kumuha ka ng litrato. Ipadala mo sa ate mo. Hayaan mo siyang magdesisyon. Malulungkot kaya si ate kapag nalaman. Mas mabuti ng isang sakit kaysa matagal na paghihirap. Hindi natin pwedeng hayaang mabuhay siya sa kasinungalingan. Bakit hindi pa nagre-reply si ate? Haitong. Ate, Bayaw, baka kailangan mong makitira muna kina Xiaotong. ate, sigurado ka na ba? Ngayon ko lang nakita ang balita at yung mensaheng sinend mo. Mahina talaga ako. Kasalanan ko lahat, kaya nadamay ka. Okay lang ate. Hindi pa naman huli. Mr. Jan, meron ako dito. Yung mga record ng transfer para sa bahay kay Jo Honglin dati. At saka yung sertipiko ng domestic violence niya nitong mga nakaraang taon. At saka yung ebidensya ng kanyang pagtataksil. Ate, alam mo na dati. Ate, dahil nasa akin na ito, siguradong gagawin ko ito ng maayos. Kayong dalawa, huwag mag-alala. Dito na kayo tumira, huwag kayong mag-alala. Pero dalawa lang ang kwarto namin. Magkahiwalay pa rin ba kayo ng tulog? Ha? Ako. Humihilik ako kapag natutulog. Makakaistorbo kay Janyin sa pagtulog. Pero naalala ko, hindi ka naman humihilik. Kung ganito na lang, isasama ko si Yang Yang sa hotel. Ay, hindi na. Sa gabi, si ate at si Yang Yang ay sa isang kwarto. Kami ni Haitong. Sigurado ka. Huwag kang mag-alala. Malaki naman ang kama. Hindi ko inaasahan na maayos pala ang loob nito. Janyin, hindi ako nagkamali sa'yo. Ang nasa cabinet ay Patek Philippe at Vacheron Constantin. At may Rolex pa. Puro peke lang yan, walang halaga. Oo, syempre. Ang isa dyan ay katumbas ng ilang bahay na tinitirhan natin ngayon. Naiintindihan ko naman, mga lalaki kasi. Kapag lalabas para sa mga okasyon, kailangan ng magagandang damit, pero huwag kang mag-alala. Dahil napakagaling mo. Sa kalaunan, makakabili ka rin ng totoo. Tama ka. Ang laki ng kama na to. Bawat isa ay may kanya-kanyang kumot. Hindi tayo makakagambala sa isa't isa. Huwag kang mag-alala. Maayos akong matulog. Matulog ka na muna. Ako muna ay mag-aasikaso ng trabaho. Haitong, narinig ko ang tungkol sa'yo kamakailan. Ayos ka lang ba? Nagpatawa na ako para asikasuhin iyon. Oo, naayos ko na ang iyong electric scooter. Inipit ko ito sa harap ng bookstore. Kung may kailangan ka, huwag kang mag-atubiling lumapit sa akin. Itong lalaking ito, bakit ba hindi siya mawala-wala?
Presidente, ano po ang gutos? Bukas, tawagan mo ang 4S shop. Pupunta ako para mag-order ng kotse. May ba ko, Lincoln? Pinadeliver ko na sila. Tiyang na lang. Ako na mismo kukuha. Opo. Presidente, yung mga dokumentong ipinadala ninyo, naayos na ng PR at na-upload na online. Bukas, malilinaw na ang pangalan ni Madam. Emnem. Isasama kita bumili ng kotse para makita kung paano siya sa sulpot. Hi Tong, Tumahimik ka. ito ang sinasabi mong maganda ang posisyon sa pagtulog? Ang galing, ate. Hoy, bayaw. Mukhang hindi ka nakatulog kagabi? Ate, kaya tanungin mo kung ano ang ginawa ng isang tao kagabi. Bakit ang dami mong niluto ngayon? May darating ba? Ito ay para pasalamatan ka dahil tinulungan mo kaming mag-ati sa malaking problema. Hindi ko akalain na empleyado ka pala ng John Corporation. Sa tulong mo, Sa totoo lang, nung huling beses na inihatid ako ni Nyansheng pauwi, nakita ko ang Rolls Royce ng boss mo. Sabi niya, iyon ang sasakyan ng namumuno sa John Group. Kaya naisip ko na, Si Zhang Niansheng na naman. Tungkol diyan, mamaya, sumama ka sa akin sa labas. saan? Sasama ba si ate? Hindi na ako sasama, baka makasagabal lang. Dinala mo ako para bumili ng kotse. Pero naayos na ang electric scooter ko. Paano kung masira ulit? Hindi magandang laging mang-abala ng iba. Mas maginhawa kung may sarili kang sasakyan. May punto ka. Hindi mo na kailangan tumingin sa presyo. Basta gusto mo. Kung komportable ka, bilhin mo. Chang'an 4S Store. Magkano yung kotse na lagi mong ginagamit? Bibili na lang din ako ng Wuling Hongguang para mag-match tayo bilang mag-asawa. Hindi ba dapat pang mag-asawa? Ang tagal ko nang ginagamit yung akin. Mas mabuti pang bumili ako ng iba para sa'yo. Sasabihin ko sa salesperson. Ganyan na ba kaganda ang serbisyo ng 4S Store ngayon? Kunin na ang kotse at umalis na. Ilang hulog? Magkano kada buwan? Binili ng cash. Saka ko na lang sa iyo hulugan. Hindi na kailangan. Ibilang mo na lang nakapalit ng almusal. Huwag na tayong mang-abala ng iba sa susunod. Sige. Salamat. Hi Tong, inaayos ang parking sa harap. Masyadong makitid ang kanto. Mauna ka nang umakyat. Ipapark ko na lang ang kotse mo. Si. Gago ka, at gusto mo pang makipaghiwalay sa akin. Sinasabi ko sa'yo, huwag mo nang isipin. Huwag kang makialam sa usapan ng matatanda, parang nanay mo. Araw-araw walang magandang ginagawa. Lumayas ka dito. Anong gagawin mo? Hindi sasama sa iyo ang ate ko. Sobra na pala kita minamaliit. Hay Tong, ang tagal kitang pinakain. Ngayon gusto mong hiwalayan ako ng ate mo? Kung nagalaga ako ng aso, matagal na sanang naging tapat. Pero ikaw, mas masahol ka pa sa aso. tumahimik ka. Nitong mga nakaraang taon, sumusunod lang si Haitong sa iyo. At nung nagtrabaho na siya, may buwan ba siyang hindi nagbigay sa iyo? At saka, ang bahay na ito, pera ko ang pambayad. Ano naman, kung nakatira siya dito? Hoy, Hailing, sa tingin ko, lumakas na ang loob mo. Hindi mo na alam ang hangganan mo. Kung iiwan mo ako, tingnan natin kung paano ka mabubuhay. Ako lang ang hindi nagreklamo na wala kang trabaho, matanda at pangit. Sinasabi ko sa'yo, walang trabaho ang ate ko ngayon dahil gusto mo siya mag-alaga sa pamilya Zoe. Akala mo ba ikaw ay mabuti? Sinasabi ko sa'yo, hindi ka man lang karapat-dapat sa isang daliri ng ate ko. Jo Honglin. Ngayon, sasabihin ko na ito. Gusto kong makipaghiwalay sa iyo. Huwag mo akong pamatahin. Patay gutom lang ang kapatid mo, umaasa sa lalaki. Ano bang magagawa mo kasama ang bata? At saka, hindi ako pumapayag sa diborsyo. Ano ang magagawa mo sa akin? Jo Honglin, hayop ka. Noong may kabit ka sa labas, naisip mo ba ako? Akala mo hindi ko alam? Bigla kang nanghingi ng pera? Kay Tongtong? Hindi ba? Para sa babae mong kabit? Paano mo nalaman? Hinalungkat mo ang cellphone ko? Ginagawa ko lang ito dahil wala kang ayos sa sarili mo. Nakakasuka tingnan. Normal lang sa lalaki ang maraming asawa. Bakit ako sisihin? Ate, Jo Honglin, hindi ka tao. Sasabihin ko sa iyo, ang record ng bank transfer ng bahay, nakolekta ko na. Makikipaglaban ako para sa custody ni Yang Yang. Hindi kayo magiging masaya ng babaeng iyon. Magkita na lang tayo sa korte.
At mayroon na kaming ebidensya ng relasyon mo sa kabit. Hindi ba ang yabang mo na manager ka? Tignan natin kapag isinumbong namin ito, kung tatanggapin ka pa rin ng John Group. Kaya pala mabilis na wala sa trending, kayo pala ang may gawa. Kung gusto mo ng diborsyo, kailangan ko munang mamatay. Hanap mo ang kamatayan. Ay, Tumawag ng pulis. Ate Zanyin, tumawag ng ambulansya. Zanyin, ano na nangyari sa'yo? Tiisin mo, huwag kang matulog. Sina. Huwag kang umiyak. Ate, kung may nangyari kay Zanyin, ano ang gagawin ko? Xiaotong, huwag kang mag-alala. Ang mabuting tao ay laging may biyaya. Kakayanin niya iyan. Magiging maayos ang lahat. Doktor, kumusta ang asawa ko? Paumanhin. Ginawa namin ang lahat. Ano ang gagawin? Paano nangyari ito? Hindi maaari. Zanyin. Janyin, huwag mo akong iwan. Peke lang ang lahat ng ito, di ba? Sagutin mo naman ako. Kaya pala malulungkot siya kapag umalis ako. Nakikita siyang umiiyak. Bakit sumasakit ang puso ko? Hi Tong, nandito ako. Paano? Hindi mo ako kilala? Buti na lang hindi mo ako iniwan. Ikaw, mahalaga ako sa iyo. Janyin. Pasensya na, hindi ko matutupad ang pangako natin. Dahil parang hindi kita kayang iwan. Anong nangyari kay Janyin? Siya! Ay, itong batang ito! Ang kinang ng kanyang mukha. Sa tingin ko, ayos ka lang. Lola, malamang malala ang sugat ni Janyin. Kami ng ate ko ay tatanungin muna ang doktor tungkol sa kanya. Si. Anong meron sa inyo ni Haitong? Gusto niya ako. Hindi siya mabubuhay kung wala ako. Gusto ko sanang makita mo ang iyong masayang ngiti kung ayaw mo sa kanya. Bakit mo siya pinapalapit ng 1 metro? Tingnan natin. Paano mo ngayon sasabihin kay Haitong ang iyong tunay na pagkatao? Hahanap ako ng pagkakataon para ipaliwanag ito sa kanya. Kapag tumagal pa, mas mahirap sabihin. Ikaw ang pumili na itago ito. Dapat mong tanggapin ang kahihinatnan. Ang lolo mo ay laging binabanggit na gusto niyang makita si Haitong. Sa tingin ko, tama si Lola. Habang inihahayag ang pagkakakilanlan, maaari ring ipakilala ang ginang sa lahat para hindi na mangahas ang sinuman na mang-api kay ginang. Sige, gagawin ko ang sabi ni Lola. Pero ang pinakamahalaga ngayon ay isipin kung paano. Paalisin ang mga basurang ito. Ang mangahas na galawin ang pamilya Jan ko? Sa tingin ko, ayaw na niyang mabuhay. CEO Jan, dapat ba nating ipadakip siya? Hindi na. Iyan ay sobrang pabor sa kanya. Mas mabuti na unti-unti silang pahirapan, di ba? Paalisin siya sa Jan Group. At i-freeze ang lahat ng kanyang mga pondo. Sino ang magtatangkang tumulong sa kanila ay kalaban ng Jan Group. Oh, Janyin, pasensya na. Marami akong naidulot na abala sa'yo. Wala yun. Ikaw si Ate Haitong, natural lang na alagaan ka. Mukhang mas maganda ang paningin ni Haitong kaysa sa akin. Karangalan niya na mahanap ka. Dahil napakahusay niya. Oo nga, ate, naisip mo bang bumalik sa trabaho? Ngayon, ang daycare ay full-time, hindi kailangan ng employee ID, di ba? Pwede kitang kausapin sa kumpanya. Talaga? Si Janyin ay malapit sa boss.
Maraming salamat sa iyo. Ano? Pagkatapos mong makumpirma ang tunay mong damdamin, ibibigay mo ang iyong salary card. Dati, mali ang pagkakaintindi ko sa'yo. Simula ngayon, gamitin mo ang card ko kahit kailan. Oo nga, ngayong linggo, may kaarawan ang Patriarch ng Zan. Gusto mo bang sumama sa akin? Ang piging ng pamilya Jan. Hindi iyon lugar para sa mga ordinaryong tao tulad natin. Sobra-sobra na ang kabaitan sa'yo ng CEO. Kung mapapasaya mo ang pinuno ng pamilya, may pagkakataon umano na ma-promote. Sabay tayong pumunta. Sige. May kailangan ba tayong ihanda? Hindi na, inihanda ko na para sa'yo. Kung may emergency man, gamitin mo ang card na ibinigay ko sa'yo. Hindi ka sasama sa akin. Meron akong gagawin sa araw na iyon, magkita na lang tayo sa party. Si Ed, gusto mo bang sumama sa amin? Hindi ako makakapunta sa mga lugar na ganyan. At saka, kailangan ko pang harapin ang hayop na si Jo Honglin. Hailing, ikaw at ang kapatid mo ay napakababoy. Para siraan ako, inalis ninyo ang trabaho ko. Kaninong matandang lalaki ang inyong sinilbihan? Jo Honglin, huwag kang masyadong magmalabis. Sinaksak mo ang asawa ng kapatid ko. Hindi pa kita sinusumbatan. Sige, kung may tapang kayo, huwag kayong mahuli sa akin. Kung hindi, pagsisisihan ninyo. Si Jo Honglin ay sinibak ng kumpanya. Karapat-dapat sa kanya. Hindi matatapos ang usapin na ito. Hindi ko alam kung sino ang mabait na tao. Ano ba talaga ang nangyayari? Hindi nakuha ang pera para sa bahay, at nawalan ka pa ng trabaho. Huwag kang mag-alala, Xiaoman. Pag sumama ka sa akin, hindi ka naman mahihirapan. Natanong ko na, ang kaarawan ng pinuno ng pamilya Jan ngayong linggo. Isasama kita doon para makiusap sa kanya. Ikaw lang. Yung na-dismiss na empleyado, magkakagusto ba sa'yo? Marami akong koneksyon. Tingnan mo na lang. Ay Tong, may biglaang lakad ako. Hindi na kita masasalubong sa pintuan. Okay lang, trabaho muna. Magkita na lang tayo sa loob mamaya. Honglin, ang galing mo talaga. Nakapasok talaga ako dahil sa'yo. Madali lang yan. Sandali, pag nahanap ko na ang pinuno, papabalikin niya ako sa trabaho. Bibilhan kita agad ng bahay. Talaga, Honglin, ang bait mo. Utsa, bakit naroon ang babaeng iyon? Tumigil ka. Alam mo ba kung anong okasyon ngayon at pumunta ka rito? Ikaw, isang takas na pagtatangkang pumatay, nakakapunta ka. Bakit hindi ako? Huwag ka nang magsinungaling dito. Oo nga, may ebidensya ka ba? Para lang sirain si Honglin. Ito ang kabit mo, di ba? Ngayon, pumunta ka rito bilang kabit na sumisira ng pamilya ng iba. O bilang isang mistress na hindi man lang makapasok sa party na umaasa lang sa pag-akyat sa kama ng lalaki. Honglin, tingnan mo siya. Ang ate ko ay mabait, kaya niya kang tiisin, pero hindi ibig sabihin ako rin. Kayo talaga, magkasundo sa kasamaan. Hindi mo pa alam, tingnan mo itong lalaki, nagpapanggap na mabait, mamaya saktan ka niya. Kasinungalingan. Ang itlog na bulok na ito ikaw lang ang langaw na papatol. Anong akala mo sa sarili mo at nangangahas ka pang mag-utos sa akin? Sinasabi ko sa iyo, ikaw at ang ate mo hindi magkakaroon ng magandang buhay. Sa Bobby. Talaga? Nakalimutan kitang sampalin. Ang lalaking walang pagpapahalaga sa sarili ay parang bulok na repolyo. Handa ako palagi. Ang saksak mo kay Janine, hindi ko yon makakalimutan habang buhay. Ikaw. Kung ayaw mong malaman ng lahat na nanaksak ka, umalis ka na agad. Teka lang, maghintay ka. Paumanhin po, Ginoo. Para makapasok sa party, kailangan ng iyong imbitasyon. Anong imbitasyon? Hindi lahat ng tao ay makakadalo sa kaarawan ng amo. Kailangan naming makita ang imbitasyon bago kayo papasukin. Honglin, wala ka bang imbitasyon? Kuya, pakiusap, hayaan mo na ako. Pwede ba ito? Bibigyan kita ng 100 pesos. Papasukin mo ako, okay lang? Pasensya na, kailangan naming sundin ang patakaran.
Kung walang imbitasyon, hindi makakapasok. Anong problema mo? Napahinto ka pa nga dito. Anong tinitingnan mo? May imbitasyon ka ba? Wala. Sabi ko na nga ba, paano ka makakadalo sa ganitong party? Naiintindihan ko na. Ngayon nakaayos ka ng ganyan. Para mang-akit ng mayayaman, di ba? Kadiri kayo ng ate niya. Tingnan mo ang kakunat-kunat na yan. Alam ba ng asawa mo na naghahanap ka ng ibang lalaki? Hindi ko magagawa ang ginagawa mong pagpapahiya sa sarili. Ikaw. Nasa loob ang asawa ko. Papalabasin ko siya para kausapin ka. Okay lang. Hindi po, miss. Kailangan bawat tao ay may sariling imbitasyon. Hindi pwedeng balewalain ang patakaran. Yung asawa mong mukhang mestizo, isang maliit na empleyado lang. Makakuha ng imbitasyon para sa kaarawan ng may-ari ng bahay? Nagbibiro ka ba? Kung may emergency, gamitin mo yung card na ibinigay ko sa'yo. Tingnan mo ito kung pwede. Ito ay para lamang sa mga kamag-anak ng angkan ng Jan na may pinakamataas na dugo, ang Supreme Black Card na pag-aari lamang nila. Bakit hindi ninyo sinabi agad na mayroon kayo nito? Ako po ang may sala. Mukhang napakabuti ng relasyon ni Zanyin sa amo. Ibinigay pa sa kanya ang napakahalagang card na ito. Pwede na po ba akong pumasok? Syempre naman. Dito po kayo. Pasensya na, mauuna na ako. Pakiantay po. Lumayas ka. Ako ang bayaw niya. Kung gagalitin mo ako, wala kang mapapala. Nasaan si Zanyin? Saan mo nakuha yung card? Gets ko na. May kakilala ka bang taga-pamilya dyan? Kaya pala ako natanggal sa dyan. Pigilan mo na yung katarantaduhan mo. Wala akong kinalaman sa pamilya Jan. Ibinigay ito sa akin ng asawa ko. Ang asawa mo ay maliit na empleyado lang. Paano siya nakakuha ng napakahalagang card? Kasinungalingan. Bahala ka kung maniwala ka o hindi. Ngayon ay kaarawan ng pinuno ng pamilya. Ayaw mong magkaroon ng gulo at mapaalis ka, di ba? Tama na. Huwag nang magpakaarte. Tingnan natin. Siya at ang asawa niyang mahirap. Ano kaya ang mabibigay nilang regalo? Ito ang regalo para sa pinuno ng pamilya. Pakiingatan po ninyo. Akala ko ba may maganda kang regalo? Peke lang pala. Itong dalawang Hailing Jew. Bakit pareho sila? Diyos ko, ang mga regalo nila ay parehong Hailing Zoo. Tiyak na isa ang peke. Peke ang sa kanya. Ang Hailing Zoo na ito ay ipinabili ni Hanglin sa binili sa underground market ng malaking halaga. Haitong, napakasama mo. Sa kaarawan ng patriarch, naglakas loob ka pang magbigay ng peke para dayain siya. Tao ka ba? Imposible. Hindi gagawin ni Zanyin ang ganyan. Bukod dito, may ebidensya ba kayo para sabihing peke ito? Nagastos ko ng malaki. Paano ako makakabili ng peke? Ang Hailing Zoo ay gawa sa bihirang puting jade. Ang komposisyon nito ay tinutukoy sa pamamagitan ng pagkakatugma ng tunog upang malaman kung peke. Zanyin, Sabi mo, totoo ang sayo. Bakit hindi natin i-verify? oo nga. Nangangahas ba kayong magpa-verify? Sige, sino ang takot? Mamaya, kung kaninong gamit ang peke, siya ang kusang lalabas. Hindi man lang maituturing na jade. Ang material ng bolang ito ay napakababa. Ang puting jade ay may malinaw at matinis na tunog kapag tinapik. Ngunit ang sa iyo ay malinaw na hindi. Mahilig manood ng mga programang pagpapatunay ng kayamanan. Ang tunog na ito ay halatang gawa-gawa lamang. Narinig mo ba? Ito ang totoong puting jade. Saan mo nakuha ang napakamahal na bagay na ito? Malalaman mo mamaya. Kaya pala, ang Hailing Zoo niya ang peke. Nakakahiya ito. Ngayon, kaya na ba kayong umalis ng maayos? Ikaw, tanga, walang pera, nagpapayaman-payaman ka pa. Tapos na tayong dalawa. Hintayin ninyo ako.
Sino ang hihintayin? Ang baba ng klase ng pamilyang ito. Sumama ka sa handaan, dala mo pa ang buong pamilya mo. Ang kapal ng mukha mo. Naglakas loob kang magsalita ng walang galang sa harap ng aming puno ng angkan. Ano? Sabi mo siya ang puno ng angkan? Imposible. Ngunit ang katabi niya ay ang lola ng asawa ni Haitong. Maligayang pagdating, puno ng angkan. Matandang ginang. Gusto ko ang sinaksak mo sa apo ko. Doble ang kabayaran. Mga tauhan. Opo, Ilabas ninyo itong tao. Sinumang tumulong sa kanya ay kalaban ng angkan naming John. Bawal siyang pumasok dito habang buhay. Puno. Mali ako. Wala akong mata sa pagkatao. Mali ako. Mali ako. Haitong, iligtas mo ako. Ako ang ama ni Yang Yang. Ikaw, hindi ka karapat-dapat. Bilisan ninyo siyang ilabas. Mali ako. Pakiusap. Pakawalan mo ako. Lola, ano ba talaga ang nangyayari? Pasensya na, Haitong. Ang totoo, ako ang presidente ng Zan Group. Ano? Hindi ba ordinaryong empleyado ka lang? Sutil na bata. Bakit hindi mo pa ipaliwanag sa asawa mo? Haitong, Mali ang pagtago ko ng pagkatao. Ayoko lang matrap sa kasal na ito, pero nang nakilala kita ng lubusan, naakit ako sa iyo. Haitong, ayokong tapusin ang relasyong ito, pero hindi ko alam kung paano sasabihin sa iyo. Gagamitin ko ang natitirang oras ng aking buhay para humingi ng tawad sa iyo. Hindi ko alam kung papayag kang pakasalan ako. Kaya mo bang pangako sa akin na mula ngayon wala ka nang itatago sa akin? Ipinapangako ko. Oo, pumapayag ako.